Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korento at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pagkikiisa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung mamimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaliw namin na kami, kayo may maaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo. Tulad namin, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin, tayo pong lahat. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Tugon. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kung takot. Tugon. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dosa. Tugon. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Ang mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanapin masikap.
yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Tugon, Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang araw din po ng kalayaan sa ating lahat ng mga Pilipino. Happy Independence Day. Wala na talaga, no? Wala nang dating. Ano naman ngayon, Father? Kung Independence Day, yayaman ba kami dyan? Yan ang kadalas, hindi na natin na-appreciate. Wala na tayong sense of history, kaya napakabilis natin nakalimutan yung mga taong nagsakripisyo para lamang sa kalayaan natin ngayon. Dahil marami, nakipaglaban para makamtan natin ang kalayaan, pero ngayon gusto natin magpa-under doon sa mga nanakop. At dati, pinaglalaban ng mga ninuno natin na magkaroon tayo ng sarili nating konstitusyon, sarili nating batas, sarili nating pamahalaan. Pero ngayon, hindi ko alam kung sarili ba natin talaga ito o nagpapakontrol tayo sa ibang alam, Kaya ang mahalaga na itinuturo ang kasaysayan, ang kwento, na mayroon tayo, lalo tigit sa mga bata na naririto. Ilang araw na lang, ilang taon na lang, mawawala na yung matanda sa tabi ninyo. Kaya lang, anong history ang iiwanan niyan, di ba? Anong kwento ang iiwanan niyan sa atin? Hindi celebrate lang tayo ng celebrate ng Independence Day, pero na-appreciate ba talaga natin yung pagiging malaya natin? Kaya ngayong araw na ito, pinapaalala sa atin, sana makita natin na mapalad tayo.
Kasi isa sa mga issue natin, no, na pag-uusapan na naman, kasi ang sabi nila, no, tayo na lang kasi yung bansang walang divorce. Para bang, kung titinan mo yung attitude, no, nalulungkot, o di ba dapat mas maging, yung bang maipagmamalaki mo, kasi tayo na lang ang bansang walang divorce. Nalulungkot yung iba kasi tayo wala tayong yung abortion illegal. Hindi katulad sa ibang bansa. Nalulungkot ka imbis na maging masaya ka. At yan yung problema. Paano mo tinitingnan ang katayuan mo sa buhay? Kasi sinisigaw sa atin dito, no? Makita natin nawa at masabi nating mapalad tayo. Mapalad ako. Sabihin niyo nga po, mapalad ako. Pero totoo ba na masasabi mo yan? Na mapalad ka? Kaya kasi ang sinasabi mo, kasi malas ako sa asawa. Kasi malas ako sa anak. Mapalad ba talaga ako? Kasi nakatira lang ako sa kamba. Mapalad ba talaga ako? Mapalad ba ako kasi yung nanay at tatay mo, vendor? Mapalad ba talaga ako kasi, ano ba? Masasabi mo ba talaga na mapalad ka? Pero sana makita mo ang puntong ito na mapalad ka. Kasi napakaraming bagay na dahil sa katayuan mo, dahil sa sitwasyon mo, di ba? Maraming bagay na po pwedeng masabing mapalad ka. Kung sa katayuan mo ngayon, halimbawa lang po, no? Kung saan ka ba nakatira? Kung doon ka nakatira, halimbawa, sa subdivision, sa isang mansyon, makakapagsimba ka kaya? Sabihin nyo lang. Sabihin mo, kung hindi siya yung napangasawa mo, mabait ka kaya ngayon? O pwede mas maraming lalaking mayaman dyan, pwede mas maraming babaeng mas mabait dyan, pero kayo no? Kaya lang kung titingnan mo, lagi yung mayroon ng iba, imbis na masabi mong mapalad ako, ang masasabi mo, kawawa naman ako. Kaya lagi nauuwi sa self-pity. Kawawa naman ako, walang pumapansin sa akin, walang nagmamahal sa akin, kawawa naman ako. Pag ganun nga, kawawa ka nga talaga. Kasi hindi mo nakikita na nandyan ang Diyos. Hindi mo kinakailangan ng pansin o atensyon ng ibang tao para maging masaya. Kasi nandyan ang Diyos. Hindi mo kinakailangan maging mayaman, maging maraming pera, kasi nandyan ang Diyos. Sabihin nyo, naku, buti pa yung mga nasa abroad. Ang swerte naman nila. Pero alam mo yung iba sa mga nanonood sa online, ang sinasabi naman, buti pa sila, hindi niya kinakailangang mag-abroad. Kasi buo ang pamilya. Samantalang yung ibang nasa abroad, nagtitiis, kinakailangan magtiis na magkahiwalay para lamang makapagpadala ng pera. Di ba parang, di mo nakikita mapalad ka dahil hindi ka man nakakapagtrabaho abroad, pero buo kayo at nakikita mong lumalaki ang iyong mga anak. Kumpara doon sa iba, no, na nandoon nga nakakapagpadala ng maraming lato sa kanilang mga anak, pero hiwa-hiwalay. Pero tabi-tabi po, no, sa mga nasa abroad o sa mga pamilyang meron na nasa abroad. Magkahiwalay man kayo, no? Pero wag niyo sanang tingnan na kayo ay magkahiwalay at hindi niyo naman sabing mapalad din. Kasi baka gamitin natin na nasa abroad tayo kaya pinababayaan tayo ng Diyos. Minsan kinakailangan mo, yung kailangan mong tanggapin ng bukal sa iyong loob na ang paghihirap na pinagdaraanan mo, ang pagtitiis na hinaharap mo ay dahil o para sa mga taong mahal mo. Kaya hindi ka
malas o kaya hindi ka kawawa. At pag natanggap natin ang ating katayuan, kahit nakakaranas tayo ng hirap, ng paghihiwalay, ng distansya, nagagawa natin hanapin ang dahilan para maging masaya. Kung sakaling ikaw ang may sakit, baka pwedeng makita na at least ikaw ang may sakit, hindi yung anak mo. Diba, kung sinabing may sakit ka, at least nalaman mo may sakit ka, mapalad ka, may panahon ka pa para kung anuman o ilang mang taon ang natitira sa buhay mo, masasamantala mo. Hindi mo na ito sasayangin. Hindi ko lang alam, no? Kasi sabi dito, mapalad kayo kung inaalimura kayo, inuusig, pinagwiwikaan, pero kailangan nyo tamang konteksto. Pinagtatawanan ka ba dahil nagsisimba ka? Mapalad ka. Pero kung papatulan mo yung mga tao na umuusig o pinagwiwikaan ka ng hindi maganda, tapos papatulan mo, iba yan. Doon talaga lalabas na hindi para sa Diyos ang ginagawa natin, kundi para sa sarili natin. Kasi ang gusto nga natin kasi, ma-appreciate tayo, mapansin tayo. Pero yung kahit walang nakaka-appreciate, pero gagawin mo pa rin ang mabuti, ang tama para sa Diyos, yun ang tunay na mapalad. Ano po, no? Ano man ang sitwasyon mo, kalalagyan mo sa buhay, sana mas makita mo yung dahilan ng pagiging mapalad mo kaysa doon sa mga bagay na iisipin mong kawawa ka. Tamang attitude. Tamang pagtingin sa buhay. Yun ang kailangan nating matutunan. Yun ang kailangan nating hingin sa Diyos sa araw na ito. Amen? Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasulangatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. At tinawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain na iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang